I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sa ating build, mula New Delhi hanggang Bengaluru, iisa ang bitbit ng Pangulo. Makapagbukas ng oportunidad sa mga negosyo, teknolohiya, at serbisyong direktang mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Let's take a look at how days 3 and 4 unfolded. Sa New Delhi, pinangunahan ni PBBM ang CEO Roundtable kasama ang mga top Indian business leaders. Tinalakay ang partnerships sa automotive, EVs, pharma, manufacturing at digital services. Lahat pabor sa mas inklusibo at sustainable na ekonomiya. Sa hiwalay na pulong, nagpahayag ang GMR Group ng interes sa ating Build Better More agenda, kabilang ang Sangli Project at mga regional airports. Isang malinaw na pahiwatig, naniniwala sila sa potensyal ng Pilipinas. Sa panayam ni PBBM sa first post, tiniyak niya ang layunin ng pagbisita. Isang konkretong strategic partnership sa pagitan ng India at Pilipinas. Isang bagong yugto ito ng mas malalim na kooperasyon sa larangan ng teknolohiya, depensa at ekonomiya. Sa kanyang foreign policy address, binigyan diin ni PBBM ang papel ng Pilipinas at India bilang magkatuwang sa pagtataguyod ng isang Indo-Pacific na malaya, bukas at nakabatay sa patakaran. Aniya, ang tunay na lakas ng mga middle powers ay nasa kakayahang bumuo ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Pagdating sa Bengaluru, agad idinaos ang Philippines-India Business Forum kung saan hinighlight ni PBBM ang tuloy-tuloy na momentum ng Philippines-India trade ties. Ipinakita rin sa forum ang interes ng mga Indian industry leaders sa Pilipinas. Wow. Mula IT-PBM hanggang healthcare at infrastructure, patunay na kinikilala tayo bilang isang long-term partner sa rehiyon. Sunod-sunod ang one-on-one meetings ni PBBM sa Bengaluru kasama ang ilan mga pinakamalalaking kumpanya sa India. Tata Consultancy Services reiterated its strong interest to support the Philippines' digital goals and expand its operations. Ison Tower shared its vision to bring in substantial investments, lalo na sa digital infrastructure, BPO, renewable energy, insurance, health at iba pa, bilang suporta sa long-term development goals ng Pilipinas. Nefroplus explored deeper collaboration to expand access to patient-centered renal care. Hinduha Group reaffirmed its interest in supporting the Philippines' digital transformation while recognizing its long-standing presence in IT-PBM. Wow. Lahat ng ito para sa mas inklusibo at makabagong pag-unlad ng bansa. Bilang pagbati at pagtanaw ng respeto, isang formal dinner ang inihain ng Karnataka Governor. Simbolo ito ng malalim at pangmatagalang pagkakaibigan ng India at Pilipinas. Sa pagtatapos ng state visit ng ating Pangulo sa India, uuwi siyang daladala ang mga kasunduang maghahatid ng maraming trabaho, serbisyo at kumpiyansa para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw, bagong Pilipinas. O yun, mga kababayan, narinig nyo si Yusek Krel. Dapat sa kanya, hindi abogado, dapat reporter siya. Ang galing-galing niya talaga Kasama siya ni Pangulong Marcos Jr. Kasi, nakita sa kanya na talagang yung pagre-report niya, bilang Yusek, talaga na mga kompleto, detalyado pa kamo. At yung mga banat niya, yung mga sagot niya sa mga nagtatanong sa kanya, ay may basihan. Tamimi lang talaga sila pag si Yusek Clear ang sumasagot, mga kababayan. Kaya very proud tayo dahil meron tayong Yusek na ganyan. Tagapagtanggol ng Pangulong Marcos Jr. at tagapagtanggol ng Malacanang Palasyo. But anyway, so narinig nyo yung sinabi ni Yusek Clear, ang galing talaga ng Pangulong Marcos Jr. Sabi sa inyo yung mga ganyang skills, sabi ko, wala po yan sa ibang mga past administration. Si PBBM lang po ang mayroon ganyan. Tiyak sa mga susunod na mga henerasyon, sa mga susunod na mga pangulo, mamumuno ng bansa, baka gayahin itong, yung mga idea ni Pangulong Marcos Jr., yung mga strategiya niya, paano ba mabigyan ng solusyon ang mga jobless na Pilipino. Kaya ayan, sunod-sunod actually yung mga invitation sa kanya tulad ng Germany, nauna yung India. Kasi nga nakikita nila yung paglago ng ekonomiya ng bansa maganda.
Oh, 'di ba? At saka isa pa ha, tinatangkilik din natin ang mga produkto, no, ng mga nag-invest dito sa Pilipinas. Malaki ang tiwala nila kay Pangulong Marcos Jr. kasi magaling na leader ito eh. Ang problema lang dito mga kababayan, sa susunod na pangulo ng bansa, baka wala na silang tiwala. Magsisiuwian na naman sila doon sa bansa nila, no? Kumbaga, hindi na sila mag-i-invest dito sa Pilipinas pag wala na si Pangulong Marcos Jr. Pero habang nandito pa si PBBM, siya ang Pangulo, malaking tiwala nila eh. Kaya nga, nakikipagsuguran nga, nga, para mag-invest dito. Ganon kagaling si Pangulong Marcos Jr., yung kanyang, yun ang skills niya ba? Yung ganyang klaseng pamaraan, magikayat mga investment, siya lang po ang mayroon yan. Wala yan sa ibang mga pangulo. Hindi, real talk tayo guys. Sa totoo lang. Wala as in. No? So, yung ganyang skill, talagang magandang ehemplo yan sa lahat ng mga business leader. No? So, makikita natin ngayon, no? Sa ganyang klaseng pamamaraan, sa level ng kanyang pamumuno, mga kababayan, hindi malayo na gagayahin siya. Biro mo yan? Pinangunahan niya, kasama mga sekretaris niya. Ang galing niya talaga makipag-deal, sa totoo lang, no? Magaling na businessman si Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang, mga kababayan. Kaya talagang ang daming humahanga sa kanya. At lastly, nakita niyo kung paano po winelcome ang Pangulo sa India. Grabe, parang pari, may mga kabayo pa talaga, no? Talagang yung interview niya kay Madam dito sa babaeng ito, si Palki Sharma, no, talagang grabe, walang kagatul-gatulyo lahat ng mga sinasabi niya, no, yung mga sagot niya baga. Ang pinaka highlight din doon ay ang Pangulo ay bibili po ng BrahMos diyan po sa India. Magaling din ng India pagdating sa mga kagamitan ng sandatahang lakas. Magaling sila as in. So yan po ang report ni Jose Claire para po sa lahat, na talaga namang maraming salamat kay Pangulong Marcos Jr. sa galing ng kanyang pamumuno, no? Nag-iimbang bansa para maghanap trabaho, maghanap buhay, para mabigyan ng trabaho ang mamayang Pilipino. Why? Kasi itong mga investors na ito, pag ito nag-invest sa Pilipinas, of course guys, no, kailangan ng manpower. Kaya magkakaroon talaga ng trabaho ang ating mamayang Pilipino. Yung mga jobless, kumita ang bansa natin, kumita ang mga nag-invest, kumita pa ang mga Pilipino na nagtatrabaho. Ganun lang kasimple, So, yun mga beswa. See you again on my next upload. Bye. Yan, babus. God bless, Pilipinas.